Mabuhay! Welcome to Bonjour Universe. This is your cozy corner of the internet where we explore everything under the sun. Ngayon, pag-usapan natin how to say not, don't, never, or no in French. So, we call this la négation. Négation. So, ang basic form ng négation is the ne pas. So, bakit siya yung basic form? Kasi maraming iba't ibang ways para magsabi ng hindi, ng don't in French. So, simulan natin sa basic. So, ang pattern niya is the ne plus the verb plus pas. Okay? So, these two are the negation. Okay? Always remember, negation, verb, negation. Okay? So, para nilang hinahag si verb kasi lagi siyang napapagitnaan. So, this is to make the sentence negative like hindi or don't. For example, je parle français. I speak French. Je ne parle pas français. I don't speak French. Hindi ako nagsasalita ng French. So, kapag ang verb ay nagsisimula sa vowels like A, E, I, O, U, nagiging N apostrophe ang N. Okay? So, for example, il aime le chocolat. Para maging negative, il n'aime pas le chocolat. Hindi niya gusto ang tsokolate. He doesn't like chocolate. Okay? So, always tandaan. Negación, verb, negación. So, other common negations are, first up, what we have learned, the basic, the ne, pa, hindi, not, or don't. So, always sa lahat ng negations is merong ne. Okay? Next, we have the ne jamais. Never. Jamais means never. Hindi kailanman. Ne rien. Nothing. Wala. Plus. So, this is a silent S. So, no longer or not anymore. Hindi na. Ne person, nobody, walang tao, wala. Pas encore, not yet, hindi pa. Ne que. So this is only or for the restriction, lang or lamang. So, bigay tayo ng mga examples, okay? So, first up we have, I never eat meat. Hindi ako kumakain ng karne kailanman. Okay? Je ne mange jamais de viande. Okay? I see nothing. Wala akong nakikita. Je ne vois rien. I no longer work here. Hindi na ako nagtatrabaho dito. Je ne travaille plus ici. I only have $10. Mayroon lang akong $10. Je ne que $10. Okay? So, bakit ko siya sinabing di, hindi this? Okay? So, normally, maririnig niyo siya sa mga locals, yung pag-pronounce nila ng 10 is di. Okay? And you could use rin naman yung proper, which is yung this. For example, je ne que $10. Okay? But, if gusto nyong mas ma-practice yung local way of speaking, you could use the $10. And now, paano naman kapag merong article change after ng negation? So, ito yung on, de, magiging the apostrophe, okay? Or the. So, example natin siya.
para mas maintindihan natin. Je dépends. Okay? Meron akong mga mansanas. Pero kapag magiging negative na siya, so wala akong mansanas, je n'ai pas de pomme. Okay? So, ang structure natin dito is negation, verb negation, plus the article. So, another one, hindi iyon problema. Ce n'est pas un problème. Okay? Pero pag ginawa mo siyang positive, tatanggalin mo lang yung N at pa, c'est un problème. It's a problem. Okay? So pag negative, ce n'est pas un problème. And now, yung mga negations naman with compound tenses. Okay? So the pattern is the ne plus the auxiliary avoir or être plus pas plus the past participle. Okay? So this is more of a little more advanced sa basic. Okay? So intermediate French. Or we could say elementary French, I think. Okay, so example, j'ai mangé. Okay? Ibig sabihin tapos na. Kumain na ako. So, in French, kapag sinabi mo, hindi pa ako kumakain, I didn't eat, je n'ai pas mangé. Okay? So, yung pattern, ne, yung verb na, yung auxiliary verb na avoir or être, plus pas, plus the past participle. So, this one, je n'ai pas mangé. Ano ang past participle dito? Ang past participle dito is yung manger. Okay? The ne is the N apostrophe. Auxiliary verb na ginamit is avoir plus yung pa. Next, we have elle est venue. She never came. Elle n'est jamais venue. Hindi siya kailanman dumating. So, ang tip natin dito kapag ang object ay person or rien, ilalagay after ng past participle. So, kapag wala kang nakita na tao, okay, you could say person, okay? Hindi siya literally na person na tao. Okay, so when you say person, in French, ibig sabihin nun, walang tao. Je ne vois personne. Okay, I saw nobody. Wala akong nakitang tao. Doon lang siya laging ginagamit. So, ngayon naman, punta tayo sa more of advanced negations. Kapag meron ng multiple negatives, okay, or the negative concord. So, pwedeng maraming negative words sa isang sentence, pero meaning nun is still negative. Hindi siya nagiging positive. So, example, je n'ai jamais rien dit à personne. I never said anything to anyone. Hindi ako nagsasabi ng kahit na ano sa kahit sino. Yan. So, kunyari may kamarites ka and, oh no, je n'ai jamais rien dit à personne. Diba? Pwede mo siyang gamitin kapag may kamarites ka na French speaker. And himayin natin yung sentence. Je is the subject. Okay? It's the subject. N apostrophe is the negation. Okay? The A is the verb plus negation. Okay? Kasi hinahag nila si verb, di ba? And plus another negation. Okay? So, marami siya sa isang sentence. Even yung person, di ba? Sabi dun sa tip natin a while ago, yung person, lagi mo siyang ilalagay sa dulo.
So, another verb, okay? And then you have the negation. So, kahit saan siya, napapagligiran pa rin siya lagi ng, ng negation. Negation, verb, negation. So, in spoken French, katulad nung example natin, kapag ka sa daily conversations kasi, hindi natin ginagamit yung ne or hindi mo siya kailangan or hindi required na bigkasin mo pa yung ne. Okay? For example, this one is je ne sais pas. I don't know. Hindi ko alam. Most of the time, kapag local speakers ang maririnig nyo sa kanila is je sais pas. Or sa mga Quebecois, je sais pas. Okay? So, hindi na siya naririnig yung ne, yung first part, yung negation. Pero, ang may advice ko as para sa mga beginners, practicein yung may ne. Kasi, kapag pinractice nyo agad na hindi nyo binibigkas yung ne, kapag ka nag-written French kayo, makakalimutan nyo yung ne. Okay? So, this one naman, je n'ai jamais rien dit à personne. So, pag-aalisin natin yung ne, okay? Je n'ai jamais rien dit à personne. Okay? Je, okay? Ito mawawala na rin to eh. So, mabilisan mo na siyang babanggitin. That's how they say it. Je jamais rien dit à personne. Je jamais rien dit à personne. Je jamais. Okay? So, kung medyo mabigat yung mga ibang parts ng negation, so, start kayo sa basic. Practicein nyo ng practicein, wala namang masama. If nandun po na tayo sa basic ng negation, kapag dumami na yung vocabularies nyo and mas nasasanay na kayo, try nyo i-incorporate little by little yung iba't ibang klase ng negative sentences or pag-incorporate nito sa inyong negative sentences. And dun kayo mapapractice. And I hope na may natutunan kayo. And share this to your friends na nag-aaral din ng French. Like, subscribe, follow. And that's it. Don't forget, take one bonjour at a time. Bye!